Magandang araw, ako si Ayagil Kalipay mula sa 11 Generosity at mag-uulat ng timeline ng kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Mga nilalaman. Panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Sa panahong ito, mayroon na tayong wikang alibata o mas kilala natin bilang baybayin. Ito ay mayroong 17 na letra, 3 patinig at 14 na katinig. Sa panahon ring ito, ang mga Pilipino ay mayroon na ring sariling panitikan. Sa panahon ng Kastila. Noong 1521, sa taong ito dumating ang mga Kastila. Kasama na rito ang pagdating ni Ferdinand E. Magellan at ang pagdating ng Legazpi. Taong 1550, sinabi ng Espanya na magtatag ng mga paaralan sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. At ipinag-utos ng Hari ng Espanya na turuan ng wikang Kastila ang mga katutubo. Hindi tinuro ng mga Kastila ang kanilang wika. Sa halip, sila ang nag-aral ng wika ng mga katutubo. Ginawang sapilitan ang pag-aaral at vernacular ang wikang ginamit sa pagtuturo. Wikang Kastila sa pamahalaan at wikang vernacular sa mga paaralan. Gayunpaman, nakabuti ang pasyang ito dahil nasimulan ang paglinang sa mga regional na wika. Nakalimot ang mga taong bayan ang kanilang paganismo ngunit hindi ang kanilang katutubong wika. Noong 1581, sa panahong ito na ilimbag ang Arte y Diccionario de Tagala at noong 1850, nabuo ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Panahon ng Amerikano. Ang pagdating ng mga Amerikano ay nagbunsod ng malaking pagbabago sa kalagayang pangwika ng Pilipinas. Ang mga Amerikano ay nagpatayo ng 7 pambayang paaralan sa Maynila. At naging unang guro ang mga sundalong Amerikano na nagturo ng Ingles. Marso 4, 1999. Ang Ingles ang naging wikang panturo batay sa rekomendasyon ng Komisyong Squirman. At alinsunod sa pangkalahatang kautusan bilang 41, si Kapitan Alberto Todd ay nagsagawa ng mga hakbang tungo sa pagtatatag ng isang sistema ng edukasyon. Nakasaad dito ang pagtatag ng isang komprehensibong modernong sistema ng edukasyon, paggamit sa wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo, at panghuli, pagpapatupad ng patakarang sapilitang pagpasok sa paaralan. Pebrero 8, 1935, pinagtibay ng Pambansang Asembleya ang wikang konstitusyon ng Pilipinas. At noong Marso 24, 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Tydings-McDuffie. Oktubre 27, 1936, ipinahiwatig ni Pangulong Manuel L. Quezon na magtatag ng surian ng wikang pambansa. November 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatag sa unang surian ng wikang pambansa. Enero 12, 1937, hiniram ng Pangulo ang mga kagawad ng surian alinsunod sa Section 1, Batas Commonwealth bilang 185. Nobyembre 7, 1957, inilabas ng surian ang resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. December 13, 1937, lumabas ang kautosang tagapagganap bilang 134 na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wika ng pambansang wika ng Pilipinas. Abril 1, 1940, inilabas ang kautosang tagapagganap bilang 263 at Hunyo 19, 1940, ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga publikong paaralan. Panahon ng pananakop ng mga Hapon, 1942. Ang taong nang lumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon. Panahon ng kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. Hulyo 4, 1946. Ipinatupad ang Batas Commonwealth No. 570 na nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wika. Pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Marso 6, 1954.
Nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proklamasyon bilang 12, alinsunod ito sa pagbibigay puri sa kaarawan ni Francisco Balagtas bilang Makata ng Lahi. Setyembre 1955, sinusugan ng proklamasyon bilang 186 at paggunita sa kaarawan ni Pangulong Manuel L. Quezon na kinikilala bilang ama ng wikang pambansa. At noong 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Primero ng Kagawaran ng Pagtuturo ang kautosang pinagkagawaran bilang 7. Saka sa kalukuyang panahon, Pebrero 2, 1987, ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 14, Section 6 to 7. At noong 1987, pinalabas ng Kalihim Lourdes R. Quisumbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kautusan Building 5 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat. 1996, pinalabas ng Commission on Higher Education ang CHED Memorandum Building bilang 59 na nagtatadhana ng 9 na unit na nangangailangan sa Filipino sa pangkalahatang edukasyon. Hulyo 1997, ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino. Ang mga pambansang wika. Una, Tagalog. Ang katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Ikalawa, Pilipino. Ang unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. At panghuli, Filipino. Ang kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas kasama ang Ingles. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Ayagil N. Kalipay mula sa 11 Generosity.